Para hindi naman masayang yung pag-aayos ko, gagawan ko na lang ng video. So, alam ko nang nakararami dahil nagpo-post rin ako dun sa Blue App na nasa TTC journey ako. So, at alam nyo ba, na-realize ko na hindi pala dapat ako tumigil kasi ang daming taong nakasuporta sa akin. Nung last time talaga, sabi ko, ayoko na, napapagod na ako. Hindi sa napapagod dahil yung walang results. Napapagod ako dahil yung tipong parang nakokonsensya ako na ang daming perang lumalabas. Tapos, ang sipag-sipag ni JR, parang nasasayang ako sa pera minsan kasi sana na rin yun, savings na rin yun. Pero yun nga, sabi ni JR, hindi tayo titigil dahil merong nagpo-provide, merong bumibili. So, ewan ko ba't ganun, merong pa-service, merong sasakyan ngayon. Ngayon, yung sasakyan ng tita ko, yung magsi-survey, yung gagamitin naman. O, di ba? Wala tayong karapatang mapagod. Kasi nga, God always provide. Minsan kasi naiisip ko na sasayangan ako sa pera, sana savings pa yon, sana na pa yon, 'di ba? Pero nga, yun yung sabi nila, kapag meron pang mga nagpo-provide, huwag kang tumigil. Yun yung mga tinatatak ko sa isipan ko. Tapos ayun, lumalaban tayo sa buhay na naka-eyelashes. At gusto ko lang linawin na as of the moment wala akong PCOS, okay na okay yung kay JR. Meron lang siguro ako mga ibang test na tatapusin para sure talaga kasi hindi pa na-check if yung fallopian ko barado or hindi. Tapos, next week, magkakaroon ulit ako ng follicle monitoring. I-check kung yung itlog ko ba, lumalaki siya, nagmamature siya, baka hindi siya pumuputok, or ewan ko na lang, hindi naman ako kasi doktor. So, ayan, yung gusto ko rin sanang, mag-spread ng awareness na alam nyo ba, if nakikita nyo yung iba na walang anak, ha, ang dami kasi nito na nangyayari na lagi nilang, okay naman yung iba, pero meron talaga yung ibang pasimpleng joke na parang insulto. Alam nyo, hindi pala yun nakakatuwa. Sa akin to parang okay lang kasi sanay na ako. Huwag kayong palang ganun kasi yung iba yung emotional capacity ng iba. Ako hindi naman ako nasa-stress. Dati talaga, meron pa akong paiyak-iyak. Ngayon, hindi na talaga kasi habang tumatagal pala, tumitibay ka talaga. Ako hindi ko na naranasan every time na nadadatnan ako. Hindi na ako umiiyak, pero dati talaga, na-experience ko yung tipong frustrated, yung feeling mo walang resulta, pero sa estado ko ngayon hindi ko na yon nararamdaman, parang wala na lang, kapag wala, edi wala, kapag meron, edi meron, hindi ko na yon naranasan, pero sa yung mga bagong pa lang, yung bago sa journey na to, yan sana maging tayo, let's be kind, maging itikom na lang natin yung bibig natin kapag wala naman tayong naitutulong, lalo na kapag financially, yung tipong iinsultuhin mo ng pasimple, yung pasimpleng joke, tapos wala ka naman ambag sa kanila. Ang pangit naman nun. Magsana tayong maging ganon. Kasi alam ko, most of Pinoy, ganon So, naka-filter ako kasi, alam nyo, ang dami ko ngayong breakout. Magdadagdag pa to siguro. So, ayan. Alam nyo ba rin, yung TTC journey, hindi to para sa lahat. As in, yung natutunan ko, kasi alam nyo ba, yung unang-una talaga, kahit anong gusto mo, na magpapaalaga, magpapa-work up, kapag wala ka talagang pera, hindi ka hindi ka makakapag-proceed sa journey kasi unang-una talaga yung requirement, yung pera. Alam nyo ba, alam nyo ba, yung gamot, sobrang mahal niya. Parang lagi akong naglilista, presyong alahas na talaga siya. As in, presyong alahas. Ang daming alahas na siguro yung nabili ko. Ang dami na siguro nakasabit na alahas sa pangangatawan ko. Ang dami ko sanang savings. Ang dami ko na sanang hindi ko pala, ang dami pala namin sanang savings kasi alam niyo ba, yung nagpo-provide ng mga paggamot ko, ng check-up ko, lahat yon si JR. Kaya wala akong karapatan kasi siya naman ever since ni isang hindi yan naglikramo when it comes sa mga gastusin. Siya pa nga lagi yung sobrang sipag niya makipag business sa pagbibenta ng mga isda. Ay, hindi ko pala sasabihin yung nagbebenta siya ng isda. Fish keeper.
fish keeper yung asawa ko, kaya wala tayong karapatang magreklamo sa buhay. At hindi lang dapat na meron kayong pera, dapat emotionally prepared ka, lalo na yung mga support system mo. Kasi ang pangit naman, you're going through something, tapos wala kang ka-support. Kasi alam nyo ba, kapag wala kang support system, sobrang hirap talaga, lalo na kapag meron kang trabaho, sobrang sama ng pakiramdam mo. Kasi yung sa akin yung effect, yung side effect ng mga gamot, nakakawindang siya. Yun nga yung sabi ko, parang napapagod ako. Sobrang, yung ulo ko parang merong track, merong, ewan ko, lagi na lang may lindol kapag meron akong iniinom na gamot. Tapos ngayon, magdo-double dose pa tayo ng letrozole. Ako naman, sinishare ko to dahil nga, para maging aware na rin yung iba. Ako, hindi ako nahihiya sa journey ko na nagpapaalaga ako tapos wala pang results. Wala naman doon nakakahiya. Nakakahiya kapag nagnakaw ka. Nakakahiya kapag meron kang inaapakang tao. Sinishare ko lang naman yung personal experience ko. Alam ko merong nanonood nito. At makakapulutan siya. Tapos aside sa emotionally, ba't nilagyan ko lang ang leg ko? Emotionally prepared ka, dapat, ready ka rin yun dun. Ready ka sa maging results kapag nag-fail. Kasi hindi lang yan isa, trial and error talaga siya. Tsaka yung sabi ng iba, baka daw nape-pressure, baka daw, ba't pinipilit yun yung ba't pinipilit, ba't kayo gumagastos? Pakin nyo, hindi nyo naman pera yung ginagastos. Charot lang, pakin nyo. So, meron kasing taong parang ganun. Ewan ko lang, baka yung sa iba, too much pa, pero yung sa akin, I'm very thankful na ang dami kong support system, sobrang ang dami kong support system. Feeling ko pinadalhan ako ni Lord yung isang track ng support system. Ewan ko ba, sobrang swerte ko talaga. Ako naman kasi ayoko talagang mabuhay ng yung may regrets ka, yung meron kang resources na panggastos, tapos dadating yung time na nung matanda kasi sabihin mo sa sarili mo na hindi mo siya ginawa. Yun yung ayoko. Kapag meron kayong resources, try nyo na, baka mag-work. Kasi minsan, hindi lang dapat natin iasa yan dun sa langit. Kailangan mo ring magsipag, kailangan mong gumawa ng paraan, yun nga, sabi nila. So, binigyan ka na ng resources, anong gagawin mo? Mag-try ka. Ang hirap naman ng tumanda ka na hindi mo tinake yung opportunities, di ba? Ang pangit naman ng ganun. Ayoko ng ganun, hindi ako ganong tao. Sobrang sticker ko kahit minsan, yun nga, napapagod ako. Pero, laging merong mga tao nagpapaalala sa akin na hindi tayo titigil sa pamilyang to, walang titigil sa pamilyang to. Risk taker tayo, charot. So, anyway, ayan, para hindi masayang yung video na to, eto pala yung Ito yung watch. Vintage watch siya. Nakita ko doon sa kapatid ko. Tapos, nasa less than, lang siya. Less than 100 pesos or 200 pesos. Ito, mukhang siya. Mukhang social siya. Gold pala yung pinili ko. Oh. Available to sa, sa silver, gold. Tapos, yung ditong banda na to, meron siyang, pink, yung blue ata, para merong ganon. So, ayan, maglalagay ako sa yellow pastel.